Bakit nga ba umiiba yung pagtingin ng partner mo at girlfriend mo sa'yo? Eto, tapusin mo yung video na to. Nag-iiba lang naman yung pagtingin ng partner mo o girlfriend mo sa'yo kapag malandi ka. At hindi lang yun, umiiba lang naman yung pagtingin ng partner mo at ng girlfriend mo sa'yo kapag overprotective ka. At higit sa lahat, huwag kang siloso at silosa. Nag-iiba din kapag malayo ka sa kanya. Isabay mo na lang dyan yung kaartihan at kauwian ng girlfriend nyo at partner nyo. Sa akin kasi, nag-iiba lang yung ugali or yung pag-asing ng isang relasyon kung siloso at silosa ka. Iwasan natin yan guys. Kung ayaw mo maghiwalay kayo ng partner mo o girlfriend mo at dapat intindihin mo siya, yung girlfriend mo at partner mo, huwag yung iba. Ibahin mo kasi yung mindset mo girl, boy. Focus lang sa goal. Hindi yung landi dito, landi doon, Gumising ka girl. Gumising ka. Sa totoo lang po, meron akong dalawang rason kung bakit naging toxic yung mga relasyon or naging maasim yung relasyon nyo ng partner nyo o girlfriend nyo. Number 1 po, huwag ka nang lumandi sa iba. Number 2, huwag kang siloso at silosa. Kung kaya tibay mo yung mindset mo. Peace. Ang OA mo naman. Dalawang letter lang pero masakit at masasaktan ka. Maririnig mo to sa mga kaibigan mo, sa jowa mo at sa family mo. Ang sakit naman kasi kapag sinabihan kang OA tapos i-overthink mo, yun. Ano ba yung ibig sabihin ng OA? Ang OA isang salita na tinatawag na overthinking. Yung nagkwentuhan kayo ng jowa mo, ng kaibigan mo or family mo, tapos iba yung sagot or nag-overthink ka, yun, ang OA mo. Pero usually po ay nagkakaroon ng away or nagkakaroon ng hiwalayan sa isang relasyon kapag sinabihan kang OA ng jowa mo. Alam mo ba kung bakit? Kasi kapag nagsiselos ka sa isang tao tapos nag-overthink ka, yan yung simula ng nagkakaroon ng away sa isang relasyon at sana iwasan nyo yung pagsasalita ng OA. Ano bang dapat mong gawin para maiwasan yung pag-overthink sa isang relasyon o sa isang tao? Maging positive ka kasi. Huwag mong i-overthink lahat ng bagay na lumalabas sa ibang tao o sa jowa mo. Kung kaya't maging masaya ka. Peace. Nagsiselos ka ba sa mahal mo sa buhay? Katulad ng boyfriend mo, girlfriend mo, partner mo at asawa. At higit sa lahat ng mga family members mo. Isama mo naman dyan yung mga taong nakapaligid sa iyo. At alam mo ba kung bakit tayo nagkakaroon ng selos sa sarili natin sa ibang tao? Yung tilang sasaktan mo na yung sarili mo para may pakita mo lang sa kanila na nagsiselos ka. At pero alam mo ba, natural na lang ba yung tinatawag na selos sa isang relasyon katulad ng mag-partner, mag-asawa at mag-jowa? Sa totoo lang kasi, natural lang yung selos sa isang relasyon kasi nagbibigay ka ng paiwatig sa partner mo, family member mo, o kahit sino pa dyan o girlfriend mo ng pagmamahal at pag-effort para sa kanya. Pero natural naman yung mga selosan or selos sa isang relasyon katulad ng mag-boyfriend at mag-asawa. Alam naman natin. Sa bagay naman, lahat naman ng tao dito sa mundo ay meron selos kapag nagbibigay ng pagmamahal ng totoo sa mahal niya or sa ibang tao. Habaan mo na lang yung pag-iintindi mo sa partner mo o sa boyfriend mo o kahit sino pa ng tao. At alam naman natin kung nagsiselos ka sa isang tao ay mayroon kang nararamdaman sa kanya na kakaiba or pagmamahal kumbaga. Kung kaya't pahabain mo na lang yung pasyensya mo. Peace. Move on. Isang salita na hindi mo inakala na maririnig mo sa mahal mo kapag nagmamahal ka ng totoo. Move on. Yan yung salita kapag tapos na kayo. Yan yung mga salita na naririnig mo sa mga kaibigan. At yan rin yung tanong mo sa sarili mo. Pero bakit nga ba tinatawag na move on kapag tapos na? Ang move on kasi isang salita na gusto nang kalimutan ng isa't isa kapag nagmamahal ka at natapos na. At alam naman natin na mahirap kalimutan yung isang relasyon kapag nagmamahal ng totoo, di ba? Parang ganito, nagmamahalan kayo, nasaktan, nag-ex, nag-move on. Pero hindi naman lahat ganun. Meron naman na nagmahal, nasaktan, nag-ex, bumalik. Pero in reality, ganun din ang mangyayari. Mag-move on ka rin. Kapag nasaktan ka, ayaw mo nang bumalik, mag-move on ka na. Pero, real talk, madami naman dyan, ilang years na nagkasasama, ilang years na nagmamahal, nasaktan, naghiwalay, nag-move on na. Pero nakadepende naman sa isang relasyon yan. Kung kaya't naniniwala ka sa forever, magmahal ka ng totoo. Peace.